Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y, "Guro." "Hali kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus ay si Andres na nakapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng silitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Kung nung nakalipas na linggo, atin pong ipinagdiwang ang Epipanya o ang pagpapakita, pagpapakilala ng Panginoon. Ngayon naman po ay nagpapatuloy tayo sa pagdinig ng Ebanghelyo mula kay San Juan, kung saan ay narinig natin na nakilala ni Juan ang kordero ng Diyos, walang iba kundi si Jesus. Matapos niyang makilala, ay ipinakilala niya naman itong sa kanyang mga alagad. Kabilang na dyan, na binanggit dito ay si Andres at si Juan. At sila ay lumapit kay Jesus at tinanong si Jesus kung saan siya nanunuluyan. Nagkaroon ng paanyaya sa kanila, tinawag sila na sumunod. "Hali kayo at tingnan ninyo." At matapos nilang makita kung saan nakatira si Jesus, si Andres naman ay nagtungo kay Pedro Simon. No? Bago naging Pedro ay si Simon. At doon ay nakilala naman ni Simon si Jesus. Na makilala niya ito, nagkaroon ng pagbabago. Sinabi mismo ni Jesus, no? Mula ngayon, ang itatawag na sa iyo ay Cephas o Pedro. Kung titingnan natin ito, no? Laging nagkakaroon ng pagbabago sa isang taong nakakakilala at sumusunod kay Jesus. Nang unang-una, lahat tayo ay tinatawag. Kung paanong sa ating mga pagbasa ngayon, lahat sila ay tinawag ng Diyos. Hindi sila voluntaryong sinabi na, "No, itawagin mo ako." Hindi. Kundi laging nagsisimula ang pagtawag mula sa Diyos at ito ay nangangailangan ng pagtugon natin. Iba't iba ang tawag, iba't iba ang pamamaraan, iba't iba ang kung saan tayo nais na ipadala ng Diyos. Yan ay hiwaga at misteryo ng pagtawag ng Diyos. Balikan natin ulit. Sa unang pagbasa sa aklat ni Samuel,
sa pamamagitan ni Propeta Eli o Eli, nakilala ni Samuel ang tinig o ang boses na tumatawag sa kanya. Medyo naguguluhan si Samuel nung una, kasi akala niya si Eli ang tumatawag. Pero sa tulong nga ni Eli ay napakinggang mabuti ni Samuel ang boses na ito at simula noon nang siya po ay tumugon, siya na ang naging tagapaghatid, tagapagpahayag ng mensahe ng Panginoon sa bayang Israel. So, pag napakinggan mo, pag tinanggap mo, mayroong kang magiging misyon. Gaya ng nabanggit ko kanina, itong mga alagad na sumunod o nakinig sa tawag ni Jesus ay nagkaroon din ng malaking pagbabago sa buhay nila. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, tinatawag ka ng Diyos. Hindi ko alam kung hindi pa naman siguro ito panahon na tatawagin ka para umakyat ka na sa langit. Hindi naman ako assuming na lahat kayo mapupunta na sa langit agad-agad. Tanging ang Diyos lang makakaalam. Pero ang malinaw, lahat po tayo ay tinatawag. Mayroong pagtawag sa atin. Unang-una ay, ipagpapatuloy mo ba ito? Si Juan, sabihin natin sa unang pagbasa, itinuloy ni Samuel ang gawain ni Eli. Sa Ebanghelyo, yung gawain ni Juan, itinuloy ng mga alagad at ang mga alagad na ito ay ipinagpatuloy hanggang sa naririnig natin ang kwentong ito ngayon mismo. Ang tanong ay, tutugon ka ba? O mapuputol dito? Kasi para bang yung pagtawag ay isang misyon na dapat nating tugunan. Pero mapuputol ba ito ngayon o ipinagpapatuloy mo? Kasi kung tutuusin, tayong lahat na naririto ay nakarinig din ng tawag o pwedeng direct kay Jesus o pwedeng gumamit si Jesus sa mga tao, ng mga pangyayari para marinig mo ang tawag ng Diyos sa iyo. Mayroon na bang, halimbawa ikaw po, tayo naririto, mayroon ka na bang napagsabihan? Mayroon ka na bang napagkwentuhan tungkol sa naranasan mo o nakita mo tungkol kay Jesus? Meron ka bang nahikayat o na ipakilala? Si Jesus ba yung sinasabi mo? Tungkol ba kay Jesus ang ipinamamalita mo? Anong madalas na lumalabas sa bibig natin? Ano ang madalas na napopost natin sa social media? Isang puro rant, puro reklamo, puro away, puro sama ng loob, puro hinanakin, puro tungkol sa ibang tao. Yan tayo madalas na nahuhulog. Tandaan niyo po, sa paalala ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, para sa lahat ng mga tumugon o tutugon pa lang, lahat tayo ay kaisa ni Kristo sa gawain. Ang atin pong katawan, ang ating buong pagkatao ay para kay Kristo. Hindi sa kung kanino man, kundi para kay Kristo. Pero yung tanong, ibabalik ko po ulit sa karanasan natin, mayroon na ba tayong nahikayat na kilalanin din si Jesus? Minsan, tagapagturo lang naman tayo . Huwag nating akuin na tayo yung dahilan. Kundi tayo, minsan tinatawag tayo na ituro lang natin, ipakilala lang natin si Jesus. The rest, ang Diyos na ang bahala dyan. Huwag kang masyadong yung para bang nagiging impatient na
Bakit ayaw niyang magbago? Diba, minsan may mga ganun po, no? Ayaw niyang magbago hanggang ngayon. Diyos ang bahalang magbago dyan. Kasi ituro lang natin. Yan si Jesus, yan ang kanyang sasabihin o yung mga aral, yan ipaubaya mo na kay Jesus ang pagbabago sa isang tao. Magsimula dapat sa atin. Tayo muna. Suriin natin ng mabuti kung sa pagsisimba ba natin, nakikita natin si Kristo? Pinapakinggan ba natin si Kristo? Tayo muna. Kasi kung hindi yan, kung hindi natin makikita, kung hindi natin papakinggan, kahit magsimba tayo linggo-linggo, kahit mag-serve tayo linggo-linggo, walang pagbabagong mangyayari. Ano? Kaya mahalaga po, na sana, hilingin natin sa Diyos lagi. Kasi grasya ng Diyos yung makilala siya, yung makita siya. Grasya ng Diyos yan. Hindi yan basta karapatan natin o privilege natin na makita siya, kundi isang grasya na kapag ipinahintulot niya, kapag ginusto ng Diyos. Pero alam ko gustong-gusto niya yan, na makilala niya, na makilala natin siya. Kasi kapag nakikilala ng tao ang Diyos, nagkakaroon ng pagbabago nga sa kanya. Sa pananaw, sa pagkilos, sa prinsipyo sa buhay, sa pagtingin niya sa buhay. Doon yun papasok. Nawa, sa bawat pagdalo natin sa misa, ay matutunan din nating sabihin na, Lord, handa akong naririto, makikinig sa iyo. Kung saan man tayo tawagin ng Diyos at kung saan niya tayo ipadala. Ano man ang buhay na nais niyang ipagpatuloy natin. Muli, sana po hindi maputol sa atin. Ipasa mo. Ipasa mo sa asawa mo, ipasa mo sa anak mo, ipasa mo sa pamilya, ipasa mo sa kaibigan, ipasa mo sa mga katrabaho kapag nakilala mo si Jesus. Amen?